Ang Lagaw sa taong 1939. Malawak, puno ng talahib, mga hayop na naglipana sa kagubatan. Bago pa dumating ang hukbo ni General Paulino Santos, nakatira na ang mga Moro at mga Blaan sa bandang Buayan. Maalikabok tuwing tagtuyot at maputik naman tuwing tag-ulan. Ito ang nidatna ng unang batch ng ating mga settlers sakay ang SS Basilan. Ang iba natuwa at ang iba nagdalawang isip sa kanilang nakita. Ang Barangay Lagaw ay created by the National Land Settlement Administration or NLSA. Isa siya sa na-settlement districts ng Coronadal Valley Project. Yan yung implementing program ng NLSA. Si Ma'am Carmen Royeca, miyembro ng The Pioneers Descendants of General Santos City Incorporated at inatasang i-verify at i-collate ang kasaysayan ng Lagaw at lungsod ng General Santos. Siya ay mga kamag-anak sa ikalawang batch ng settlers na dumating sa Lagaw noong 1939. Umalis sila ng Maynila together with the 19 NLSA employees plus 1, 20 sila kasama si General Santos, plus 64 male settlers and 4 spouses. So kaya siya 68 settlers sila. Umalis sila ng Maynila February 22, 1939. Dumaong sila sa Sarangani Bay ng 27 February 1939 at between 8 to 8:30 na umaga. June 3, 1939, 3 buwan makalipas dumating sina General Santos, mga NLSA personnel at mga settlers na aprubahan sa Kongreso ang Commonwealth Act No. 441 o ang Act Creating the National Land Settlement Administration o NLSA. Ang NLSA ay ginawa bilang bahagi ng social justice program ni President Quezon para mabigyan ng pantay na karapatan at lupa ang mga magsasaka mula sa Luzon at Visayas. Ang NLSA na-establish, it's a social justice program ni President Quezon. Siya ay na-establish kasi dito mamamahagi ang gobyerno ng mga lupa sa mga landless tenants ng Luzon at saka Visayas. Kasi malakas na noon ang parang insurgency. Yung between na yan may laban na siya between the landlord and the landless. So malapit na pumutok yung bulkan at mag-aaway yung clashes of two classes, no? Ang Japanese expansionism, nandito na dyan kasi sila sa Davao. Di ba may Mintal? Pababa na sila dito. Yun yung isang ng government is lagyan ng tao talaga nito. Mag-resettle kung sino yung mga may common nga sila yung land for the landless. Yun yung social justice program. At the third reason why na-establish ang NLSA was the Moro separatist movement. Separating from the mainland Philippines, mag-create siya ng kanyang state, yung Moro land nga. So hanggang ngayon, diba, yun pa rin yung ibang claim ng ibang Moro. Sa ilalim ng Proclamation Numbers 383 at 384 ng Pangulong Manuel L. Quezon, ang Coronadal Valley sa probinsya ng Cotabato at Compostela, Moncayo Region sa probinsya ng Davao ang naimbestigahan bilang mga bagong settlement sites. Ang Coronadal Valley ang napili bilang unang lugar para i-develop na husto. March 3, 1939. Ang Lagaw ang naging unang seat of government at tinawag na Lagaw Settlement District. Sa loob ng 4 na araw mula sa kanilang pagdating, nagsimula ng gawin ang mga kalsada, pagtanim ng mga sari-saring halaman, gulay at prutas. Pagtayo ng mga warehouse at mga bank houses bilang mga pansamantalang tirahan. Ang Coronadal Valley Project ay hinati sa 4 na settlement districts. Ito ang Lagaw, Pulo-Bulok, Tupi at Marbel. April 9, 1939, tinupad ng gobyerno ang kanilang pinangakong lupa. Ang unang 500 square meters ay binigay sa mga settlers ng First Barrio. Mahigit kumulang 10,200 hectares na lupa ang ibinigay.
Ito ay dinaan sa pamamagitan ng bunutan para patas ang hatian. Ang kada baryo ay pinamumunuan ng isang tiniente del barrio na pinili mismo ng NLSA manager. Dinala sila dito ng government. Ang iba, wala talaga silang pera, walang ano. Tapos mga landless nga, tenants sila sa sa Luzon and Visayas. Ang sa kanila, yung NLSA commissary, yan yung store. Lahat na kailangan nila, from pala, from plato, from payong, supplied sila ng ng commissary. It was a parang military commissary. Walang umiikot na pera, except bali lang sila at pirma lang nila yung sa mga harvest lang yan, binabawas yung kanilang whatever bali nila doon sa commissary. Noong October 1939, naging operational ang kauna-unahang Silway Irrigation System na ginawa at dinisenyo ni Engineer Albert Luis Moro, isang NLSA Assistant General at isang hydraulic engineer para ma-irrigate ang mahigit 4,000 hectares na farmland. Sa loob ng 2 taon, nakapagtayo ang NLSA ng mga malalaking warehouse at mga komisary na naging malaking tulong sa mga settlers. Pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop, iilan lang yan sa mga bagay na itinuro sa kanila para makaraos. Ang mga bahay noon ay gawa sa nipa ang atip, tadtad bamboo ang mga dingding at mga matitibay na kahoy ang mga haligi. Dito sa NLSA Road Lagao, matatagpuan ang pinakalumang bahay na may orihinal pa na silong at napreserba pa ang halos lahat ng parte ng bahay maliban sa atip nito. Siya, si Mrs. Fe Bugarin Jorlin, ang nagmamay-ari ng bahay na ito at kamag-anak ni na Amparo at Pacifico Bugarin, mga kabilang sa unang batch ng settlers. Si Chong Bugarin, as to educational attainment niya, graduate siya ng UP Agriculturist. Yan siya. And then, graduate din siya ng PMA year. Kasama niya sila ni Espino, junior niya sila President Marcos. Yan siya. And then later, naging Malacanang guard siya. Doon siya na-assign. So, sabi niya, very strong. Then, one day, ipon-ipon sila ni General Santos. Sinabi ni General Santos, "Hey young men," sabi pa niya, "sino ba ang may gusto sa inyo na pupunta sila dito sa isang lugar dito sa Mindanao?" Sabihin pa nila na para magkaroon lang, hindi man sabihin na mag-accumulate ng wealth, kundi open para sa next generation or makikita nila parang kumbaga sort of adventure, sabi ng Chong. So, bawat isa excited, syempre, kahit manibago yan yung open nila. Sa punto na yun, napupunta sila, so marami. Walang mga asawa pagpunta dito, puro mga lalaki lang yun sila. So, nag-decide sila, 1939 sila pumunta sila dito kaysa Imbibasilan. Ang ikalawang mundong digmaan ng 1941. Noong binombahan ng mga Hapon ang Alunan Beach, pansamantalang pinapunta ang mga settlers sa kabundukan at ibang distrito gaya ng Glan, Tampakan, Palkan at Banga. Karamihan sa kanila nanirahan sa Banga kasama ang General Paulino Santos at ang kanyang pamilya. During the war, nawala ang nawala ang NLSA. Kasi nga hindi siya nag-function as such, as an office of government. Wala na silang mga tao dito. In fact, nag-evacuate na sila. Sa pananakop ng Hapon, nabuwag ang NLSA at napalitan ng Bureau of Agriculture. Nanatili ang pamilya ng general sa Banga at ang iba naman ay bumalik sa Lagao. Nagpag-usap si General Santos kasi marami ng atrocities, nag-uumpisa na atrocities. So, hindi matik na General Santos yung atrocities ng mga occupying forces. So, nakipag-ano siya, ipag-kaibigan siya. So, naging naging fruitful naman yung kanyang pakikipag-kaibigan. Kalungkutan ang bumalot nang makarating sa mga settlers ang pagpanaw ni General Paulino Santos noong August 29, 1945 sa ilalim ng mga Hapon. Siya si Eulalia Naval,
o mas kilala bilang Lola Laling, 97 years old. Siya ang asawa ni Feliciano Naval, isa sa mga kabilang sa unang batch ng settlers noong 1939. Nakatira siya sa isang lumang bahay dito sa NLSA Road, Lagao, at matalas pa ang kanyang memorya sa dating Lagao sa panahong dumating ang hukbo ni General Paulino Santos. 80 taon na ang nakalipas. Nung dumating ako rito, established na may kalsada na, may mga bahay-bahay na, may mga bahay na ang mga first batchers. At saka may mga tanim na silang mga cotton. Ang mga settler niya noon, hindi problema ang pamumuhay dahil suportado niya ang lahat. Mayroon store na kung ano ang kailangan mo, andyan lahat makukuha mo. Magpunta ka lang doon, ilista mo lang ang kailangan mo, makukuha mo lahat. Masyadong suportado niya ang mga settler niya. Pinagdidiwang ng Lagao ang 80 taong founding anniversary ngayong 2019. Sa mahigit 8 dekada, napakalaki ng pinagbago ng lugar simula nang dumaong ang mga first settlers kasama ang General. This year's celebration is significant. Since this year's March Lagao 88th founding anniversary, which is a big milestone for Lagao and is a sign of progress. Barangay Lagao is the oldest barangay of General Santos City and has been progressing greatly ever since. Tayo ay magbalik tanaw sa luma at bagong Lagao. At our age, we're happy that, that Lagao has naging ganito kalaki siya. Because nung we were little younger, wala kaming ilaw na tuloy-tuloy. Yung aming kalsada ay talagang maalikabok. Puro katalahiban pa yung nasa paligid namin. Simple lang yung buhay. Ganon. Kaya gusto namin, yun nga lang, may mga places na sana na-preserve kasi bahagi yun ng buhay namin kasi yun ang lugar na pinupuntahan namin, pinaglalaroan namin, and all of a sudden, someone owns the land. So, tsaka it's a government property, parang ganun. Sayang. Wala na kasi ma-preserve Sa totoo lang. There's nothing. It's a sad story that there's nothing left for the generations after us except memories. Oo nga, in development mo, may development ka. But at what price? Ang Lagao noon at ngayon. Marahil kaakibat na ng pag-unlad ng isang lugar ang mga panahong tanging mga salita na lamang ang makakapagkwento sa ating nakaraan. Babalikan natin ang isang katagang binitawan ng Pangulong Manuel L. Quezon kay General Paulino Santos sa kanyang pangalawang pagbisita sa Coronadal Valley noong 1940.